We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita. Mula sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Mula rito sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. At mula naman dito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. Apektado ang aabot sa 491 na barangay sa Eastern Visayas dahil sa pagbaha ayon sa OCD8. Tutukan sa report ni Femery Dumabok ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Sa pinakahuling monitoring ng Office of the Civil Defense, Region 8, panakanakang pag-ulan na lang ang nararanasan sa iba't ibang lugar sa Eastern Visayas simula kahapon. Kasama na rito ang mga lugar na grabing nasalanta ng baha sa mga nagdaang araw. Sa monitoring ng OCD8, 32 bayan at lungsod ang apektado ng baha. Umabot naman sa 491 barangays ang nakaranas ng pagbaha, kung saan 96,000 pamilya o 407,000 individual ang apektado. Patuloy na naka-red alert status ang buong Eastern Visayas. Sa Northern Samar, ipinagbigay alam ni Josh Itchano, PDRRM officer, na bumaba ng level ng baha sa iba't ibang lugar sa probinsya. Dahil sa lawak ng naranasang pagbaha, nagdeklara ng state of calamity sa buong lalawigan si Northern Samar Governor Edwin Ongchuan noong Martes. Ayon sa datos ng Northern Samar LGU, umabot sa 370,000 individual o 74,500 pamilya ang apektado sa malawakang pagbaha. Agarang tulong panawagan ng lalawigan, patuloy pang nararanasan ng pagbaha sa 13 barangay. Pero ayon sa tanggapan ng Hipapad MDRRMO, nagsimula ng humupa ang level ng baha kahapon ng umaga. Noong Martes, umabot ang level ng baha sa 25 talampakan, lalo na sa mga low-lying barangays. Yung Hipapad kasi is more of a catch basin natin. So, although the water is subsiding, hindi lang tayo makumpante because we still have range that is being monitored. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Femery Dumabok, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dahil sa ilang araw na pag-uulan na naranasan sa probinsya ng Sorsogon, lumambot ang lupa sa ilang bayan. Ito rin ang tinitingnang dahilan ng mga otoridad sa naitalang magkakahiwalay na landslide sa mga bayan ng Magallanes, Gubat at Bulusan. Wala namang nasaktan sa insidente, pero pansamantalang naapektuhan ito ang ilang kalsada. Agad namang nagsagawa ng clearing operations ang mga otoridad. Samantala, humupa na ang baha sa ilang lugar sa naturang probinsya. Maging ang mga baha na una nang naitala sa probinsya ng Masbate ay nagsimula na ring humupa. Mga kapuso natin sa Palawan, Quezon at Bicol Region ang pinapa-alerto ngayon sa masamang panahon na dulot ng shearline ayon sa Pag-asa. Ngayong umaga, asahan ang pag-ulan sa ilang bahagi ng Cagayan Valley Region, Cordillera, Quezon, Palawan, Bicol, Negros Provinces, BARM, Northern Mindanao, Caraga Region, base yan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Pagsapit ng hapon, uulanin ang ipapang bahagi ng bansa. May mga lugar na pwedeng makaranas ng heavy to intense rains na maaring mauwi sa baha o landslide, kaya maging alerto. Ayon sa Pag-asa, bukod sa shearline, patuloy namang umiiral sa iba pang bahagi ng Luzon ang hanging amihan, habang makakaasa naman ng mga local thunderstorm ang Visayas at Mindanao. Halos isang linggo mula nang tumama ang magnitude 6.8 na lindol sa Glan, Sarangani, pero nangangamba pa rin ang mga residenteng tinamaan ng landslide sa isang barangay sa bayan. Narito ang report ni Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Sa lawak ng landslide at laki ng mga bitak na nilikha ng magnitude 6.8 na lindol nitong Biyernes, binabalak ng umalis ng mga residente sa bahaging ito ng Barangay Mudan sa Glan, Sarangani.
6 lang naman ang pamilya sa lugar kung saan may namatay na mag-ina matapos matabunan ng gumuhong lupa ang kanilang bahay. Kuyawa, nakaingo kong hurot namin. Kaya naman. Mismong mga otoridad na rin ang nagsabing hindi naligtas tirahan ang mahigit 6 na ektaryang agricultural land na apektado ng landslide. Ang advice sa MGB is dili na gyud siya pwede papuyan. Sa pagkakaroon dili na lang yun isa. Mangita na lang siguro og lain pang area nga matrabaho. Sa negosyong hardware naman nila Saglan, tinamaan ng bakal sa ulo si Jules Anthony Butal, isa pa sa 5 namatay sa bayan. Ayaw na raw ituloy ng kanyang misis ang negosyo. Naigo daw na siya daan. Tapos nahayang. Mauto. Tapos nadala pa naman siya sa ospital. Isang bahay ang naitalang totally damaged sa bayan, habang mahigit 80 bahay at establishmento naman ang partially damaged. Kaya sa ibang government building muna nag-oopisina ang mahigit 300 empleyado ng munisipyo. Nauna nang isinailalim sa state of calamity ang bayan. We cannot use our quick response fund unless we will declare a state of calamity. Pero yung quick response namin napakaliit lang po. 7 million lang po yung quick response fund namin. Naramdaman din sa Saglan ang intensity 2 ng pagyanig dulot ng magnitude 6.1 na lindol pasado 10:00 ng umaga na ang sentro ay nasa Balot Island, Davao Occidental. Wala namang naitalang pinsala ang panibagong pagyanig. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Abby Caballero, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagkaharap sa Regional Internal Affairs Service, Region 4A, ang pamilya Camilon at si Police Major Alan De Castro. Ang detalye sa report ni Denise Abante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Nagsagawa ng pre-hearing conference kahapon sa pagitan ng pamilya Camilon at si Police Major Alan De Castro, ang pangunahing suspect at itinuturong karelasyon umano ng nawawalang guro at beauty pageant contestant na si Catherine Camilon. Isinagawa ang conference upang makapag-usap ang dalawang partido hinggil sa kasong administratibong isinampa ng Regional Internal Affairs Office 4A laban kay Major De Castro. Itong admin proceeding na ito ay basically nire-resolve to within 30 days. So, substantial evidence lang ang hinahanap dito. It is classified as grave offense dun sa aming admin procedure. Umaasa ang CIDG-4A na mahahanap na rin nila ang driver bodyguard nitong si Jeffrey Magpantay na itinuturo ng mga saksing nagmamando sa paglilipat ng dugoang katawan ni Catherine Camilon mula sa sasakyan nito patungo sa pulang SUV. Hinihintay pa rin kasi nila ang opisyal na dokumento mula sa Camp Crame na naglalaman ng resulta ng isinagawang DNA profile matching ng ina ni Catherine at ang mga nakitang hibla ng buhok at blood samples sa natagpuang pulang SUV. 2 weeks minimum yung tatagal na examination, but considering very technical, lalong-lalo na dun sa sampling sa blood samples, we're still awaiting for the official document. Matatandaang na-relieve sa pwesto si De Castro noong October 23, 2023. Nitong November 30 naman nang isampa ng CIDG-4A ang criminal case laban kay De Castro at sa 3 iba pa na suspect sa pagkawala ni Catherine Camilon. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Denise Abante, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 2 bata na edad 5 at 6 na lunod sa water impounding area sa mga Tarem, Pangasinan. Ang detalye sa report ni Claire Lacanilaw ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Labis ang pagdadalamhati ng kaanak ng 2 bata matapos malunod sa isang water impounding area sa Barangay Kabayawasan, mga Tarem, Pangasinan. Nakilalang mga biktima na sina Cyrus Kian Agasite, 5 taong gulang, at John Mar Estefa, 6 na taong gulang. Naglalaro umano sa lugar malapit sa water impounding area ang 2 bata kasamang iba pa na mangyari ang insidente. Ako po yung umahon, madam, pero hindi po nakasurvive yung anak ko. Tapos tinanggo pa po namin sa ospital pero hindi daw na-rembal na po siya. Pagkaano niya, hindi hinanap na yung kasama niya lumutaw. Siya ang hindi lumutaw, sa ilalim siya. Nakaganon siya, parang nadapa siya sa ilalim. Yun, hinanap siya sa mama niya, doon siya nahanap sa ilalim ng lupa.
nabaon siya. Nasa gitna ng kabukiran at malapit yung kabayan ng mga bata, so naglalaro sila doon. So immediately, dinala sa ospital yung mga bata. Unfortunately, dead on arrival silang dalawa. Panawagan ng kaanak ng mga biktima, lagyan ng bakod ang water impounding area upang hindi na maulit ang insidente. Tiniyak ng barangay na lalagyan nila ng bakod ang lugar para sa kaligtasan ng mga residente. Ikukuha natin yan, gagawin natin na ipagwawal natin na yung mga bata ay hindi pwedeng maligo dyan. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Claire Lacanilaw, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Idinaos ang kauna-unahang Clark International Festival of Speed sa Pampanga, kung saan tampok ang Battle of Champions at Customized Motorcycle Exhibition. Tunghayan sa report ni CJ Torida ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Daan-daang motorcycle enthusiasts sa bansa ang nagtipon-tipon para sa kauna-unahang Clark International Festival of Speed sa Pampanga. Iba't ibang atraksyon ang tampok sa okasyon, mula sa exhibit at exhibition ng mga customized motorcycle. Nagkaroon din ng riding safety clinics kung saan itinuturo ang mga dapat at hindi dapat gawin ng mga rider sa daan. Lahat ng rider, tandaan po natin, isa lang ang buhay, dapat ingatan. Okay, so magsuot tayo ng proper helmet, standard helmet, and safety gear. Isa sa inabangan sa 3-day festival ang Race of Champions, kung saan nagtapatan ang mga hari ng iba't ibang kategorya ng motorcycle road racing sa bansa para sa isang sprint race sa 4.2 km circuit ng Clark International Speedway. Madikit ang bakbakan sa Speedway. Maraming beses nagpalitan ang ranking, pero sa huli, nang ibabaw sa finish line ng international athlete na si Troy Alberto. It's been a success. So I hope more people come and join, and I hope also for new riders to come to grow the sport. Ayon sa organizers ng festival, lumalaki na ang interes ng publiko sa motorcycle road racing sa bansa na nagbibigay ng oportunidad hindi lamang sa mga atleta, kundi sa larangan din ng mechanics. It's a big industry now. Normally, we have about 300-400 riders in one race weekend coming all over the Philippines, so it's really growing. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, CJ Torida nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Patay ang dating alkalde ng Katiil, Davao Oriental matapos pagbabarilin sa loob ng kanyang sasakyan sa Davao City. Narito ang report ni Kent Abrigana ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Duguan ang mukha ng lalaking ito na nakaupo sa driver's seat ng isang nakaparadang sasakyan. Habang makikita naman ang katabi nitong lalaki sa front seat, naduguan rin at nakayuko pa. Ito'y matapos pagbabarilin ang kanilang sasakyan ng mga hindi pa nakikilalang sospek sa labas ng isang fast food chain sa Buhangin, Davao City, alas 10 ng umaga kahapon. Magawas na mo, kala naman itong lalaki nga, magdidagal lang siya, dito straight lang, di wala na. Gusto ba yung suot mo? Nakaano lang siya, karang sa motor, goyo seats na suit. Makikita rin na may mga tama ng bala sa bintana ng front seat ng nasabing sasakyan. Agad na dinala sa ospital ang driver na kinilalang si Junie Castro at ang babaeng sakay ng kotse na si Alma Lozentes. Pero itineklara ng dead on arrival ang lalaki na nakaupo sa front seat na dating alkalde ng Katiil, Davao Oriental na si Giselo Velasco Castillones. Sa inisyal na investigasyon ng kapulisan, kumain sa isang fast food chain ang mga biktima. Nang nakasakay na ang mga ito sa kanilang sasakyan, nilapitan ito ng isang sospek at doon na pinagbabaril. Nag-istoryahan pa miya na ganina. Nagtawag sa ako kay mangayo untag kwarta sa ako. Kay para sa abakan niya ako may nagpalit sa iyang abakan. Mangayo untag 100,000. Nagingnan ako na ugma pa ang ugma pa ang payment sa ako sa bayad sa abaka. Mo tuingon ako ugma na lang kol. Kaya nag-negosyo siya? Abaka. Ubutan na sa mua. Wanay ka daig sa mua. Nagsilbing alkalde ng Katiil, Davao Oriental si Castillones mula 1983 hanggang 1986. Ayon sa pulisya, tinitingnan pa nila kung politically motivated ang pamamaril sa dating alkalde, lalo na at kakapanalo pa lang sa pagkabarangay kapitan ang anak nito sa Katiil, Davao Oriental.
Inaalam pa rin nila kung may mga CCTV footage para matukoy ang pagkakakilanlan ng mga sospek. Mula sa GMA Regional TV, Juan Mindanao, Kent Abrigana, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inilabas na ng Department of Trade and Industry o DTI ang Suggested Retail Price o SRP ng Noche Buena items. Presyo ng ilang produkto tumaas. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Mahigit isang buwan bago ang Pasko, ganito ang sitwasyon sa isang grocery store sa Batangas City. Maluwag at hindi siksikan ang mga customer. Karamihan, hindi pa aligagang mamili. Dahilan nila, wala pang budget pang Noche Buena. Hindi pa. Wala pang money. Hindi ko pa sure. Sa inilabas na price guide ng Department of Trade and Industry o DTI para sa Noche Buena products, umaabot sa hanggang 15% ang itinaas sa presyo ng ilan sa mga Noche Buena items. Depende sa brand at unit ng produkto. Batay sa listahan, naglalaro ang presyo ng mula 169 pesos hanggang 898.50 centavos. Ang fruit cocktail mula 57.72 hanggang 293.86 centavos. Sa pasta spaghetti mula 30.95 hanggang 105 pesos. 23 pesos naman hanggang 124 pesos para sa elbow and salad macaroni. Sa spaghetti and tomato sauce mula 15.50 hanggang 103 pesos. Epekto ng price increase ay ang pagsipa rin ng presyo ng mga raw materials. Yung packaging materials, medyo nagkaroon din ng ang labor power, may increase din siya. Including siyempre ang distribution cost kapag nag-increase sa power. Ayon sa DTI, mainam daw kung tatangkilikin ng mga consumer yung mga naka-promo pack o bundled item na mga produkto dahil malaking bagay na rin naman daw yung piso o higit pa na madidiskwento. Cost saving din to kapag yung mga product bundlings, makita nyo tuwing panahon ng Kapaskuhan or during the holiday season. Sa mga susunod na linggo, nakatakdang mag-ikot ang mga tauhan ng DTI sa mga pamilihan para matiyak na nakasusunod ang mga tindahan sa itinatakdang presyo ng kagawaran. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito naman mga kapuso, Japan-inspired na Christmas pasyalan sa Bayambang, Pangasinan dinarayo ngayong Kapaskuhan. Makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Jasmine? Good morning, Chris. Good morning, mga kapuso. Ramdam na ang diwa ng Kapaskuhan dito sa Bayambang, Pangasinan. Lalo pat binuksan na sa publiko ang kanilang Christmas Village. Ito mga kapuso, yung Paskuhan sa Bayambang, ang kanilang Ghibli-inspired Christmas Village. At ngayong umaga mga kapuso, kayo po ay aking ipapasyal sa napakaganda at napakamakulay na kanilang Christmas Village. Dito pa lamang po sa bungad ng kanilang Christmas Village ay talagang makikita na ho natin yung kanilang napakahabang tunnel na nadesenyuhan ng mga artificial sakura o yung mga cherry blossom flowers. At syempre mga kapuso, nakahang din o nakabitin din yung mga Japanese lanterns at yung mga makukulay na Christmas lightings. Actually mga kapuso, ngayon maliwanag dahil umaga pero litaw na ho yung ganda ng kanilang Christmas Village. Pero pagsapit ng gabi, talaga nga namang mapapawaw sa ganda ng Christmas Village dahil, well, aside doon sa mga Christmas decorations ay talagang sumasabay din yung mga kumukuti-kutitap na mga pailaw dito sa kanilang Christmas Village. At syempre mga kapuso, pasok tayo dito sa kanilang Christmas Village para mas lalo pa nating ma-appreciate yung ganda ng lugar. Syempre mga kapuso, dito ho sa loob ng Christmas Village ay makikita ho natin yung mga Ghibli characters, iba't ibang mga Ghibli characters na nakapalibot dito sa buong Christmas Village. Very colorful, napakaganda ng lugar, ibang-iba yung feeling dito sa loob mismo ng kanilang Christmas Village. Actually, ang kakasya dito ay nang sabay-sabay ay nasa 700 hanggang 800 na mga katao, pero para ma-accommodate lahat ng mga nais na pumasyal dito sa lugar ay binibigyan lamang ng 10 minutes na makapag-visit o makapasyal yung ating mga kapuso nang sa ganon ma-enjoy naman nila yung ganda ng bawat anggulo dito sa lugar. Picture perfect at Instagrammable ang bawat anggulo ng
lugar. At syempre mga kapuso, ito ho ay open from 5 p.m. hanggang 11 p.m. Pero pinag-iisipan ho ng lokal na pamahalaan na pagsapit ng December 23 hanggang sa katapusan po ng Desyembre ay i-extend yung oras ng operation nang sa ganoon ay ma-enjoy ng ating mga kapuso yung ganda nitong kanilang Christmas Village. Ang panawagan lang syempre ng lokal na pamahalaan ay panatilihin po yung kalinisan dito po sa lugar nang sa ganun naman ay ma-enjoy pa rin ng ilan sa mga kapuso nating bibisita pa rin ho hanggang sa mga susunod na araw itong ganda ng lugar. Ayan po, tingnan ninyo, napakamakulay. May mga artificial sakura tree pa dyan. At syempre, eto, may mga Christmas decorations. May napakataas na Christmas tree. Ayan, di ba? Ang ganda-ganda. Nakakatuwa. Ito ay perfect para sa mga chikiting. At ganun din sa mga young at hearts. Kaya naman mga kapuso, ano pang hinihintay ninyo? Enjoy ang ganda ng Christmas Village na syempre matatagpuan yan dito sa bayan ng Bayambang. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. EAC Generals pinataob ang Benil Blazers sa score na 77-69. Tunghayan sa report. Dikit ang bakbakan ng EAC Generals at Benil Blazers sa pagpapatuloy ng NCAA Season 99 Men's Basketball Tournament. Pasahan ang naging susi ng Generals para maka-score sa panguna nina Kyle Ochavo at Nat Josejos. Pero sinasagot naman ito ng power moves ni Miggy Cortesa sa painted lane. Sa huli, tinalo ng 7th placer na Generals ang 3rd placer sa standing na Blazers 77-69. Hindi pa rin nagpapaawa at sa kanilang winning streak ang Mapua Cardinals matapos talunin at i-eliminate sa Final Four ang JRU Heavy Bombers sa tight game 77-74. Consistent bilang player of the game si Clint Escamis sa kanyang big 25 points. Sundan ng laro sa Biyernes, San Sebastian Golden Stags laban sa Arellano Chiefs at San Beda Red Lions kontra Letran Knights, 1:30 p.m. live sa GTV. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Hindi na nakauwing buhay si Carlo Hilado ng Barangay Concepcion, Palasan, Sariaya, Quezon nang tambangan siya sa isang bakanting lote. Sa investigasyon, pauwi na galing sa trabaho ang 26 anyos na janitor. Posible umanong inabangan siya sa lugar ng gunman saka isinagawa ang pamamaril. Tama ng bala ng caliber 45 sa ulo ang ikinasawi ng biktima. Malapitan umanong isinagawa ang pagbaril sa biktima. Tinitingnang anggulo ng Sariaya Municipal Police ang personal na galit umano ng salarin sa biktima. May person of interest na raw sila sa krimen pero hindi na ibinigay ang iba pang detalye tungkol dito. Sinisika pang makipag-ugnayan ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog sa pamilya ng nasawi para sa kanilang salaysay. Arestado naman ng NBI 7 ang 2 foreign nationals na sangkot umano sa online live show sa Cebu. Ang detalye sa report ni Nico Sereno ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Matapos magpositibo ang tip kaugnay sa malalaswang show online, ikinasa ng mga tauhan ng NBI 7 ang operasyon sa isang condominium sa Lapu-Lapu City, Cebu. Sa kanilang surveillance, nakumpirma ng NBI na inila-livestream ang malalaswang gawain na nakikita ng mga miyembro online. Nakumpiska ang maraming ebidensya katulad ng computer units, gadget na gamit sa livestream at sex toys. Sa pag-iimbestiga ng NBI, halos lahat ng customers sa online show ay nasa labas ng bansa. You cannot access the website or the apps if you are not a member of the group, mostly Koreans, and at the same time, you cannot access also the actual live activities if you will not pay. Arestado sa operasyon ang 2 Koreans. Nahaharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Human Trafficking Act.
na rescue sa operation ang isang 19 anyos na babae na binayaran lang umano ng 5,000 pesos para sa malalaswang gawain. 5,000 for sexual intercourse. So, malagi, taken advantage of the vulnerability sa to ang victim kay nangyayari po siya kwarta. Sinubukang kuhanan ng pahayag ang mga suspect subalit tumanggi silang humarap sa kamera. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Bisdak, Nico Sereno, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, container vans gagamiting temporary detention facility ng police station sa Mandaue City, Cebu. Ito ang pinag-aaralan ng PNP dahil sa siksikan sa piitan, lalo na sa Police Station 1 kung saan nasa 65 ang nakakulong. Noong nakaraang linggo, nagsagawa ng malawakang paglilinis sa mga detention facility kasabay ng medical examination ng mga persons under police custody o PUPC. Kalimitan dahil sa overcrowding, nagkakasakit at nagkakahawahan ang mga nasa piitan. Pinag-iisipan naman ng Mandaue City LGU na magdagdag ng temporary detention facilities para maiwasan ang siksikan ng mga PUPC. Ayon kay Mandaue City Major Jonas Cortez, maglalaan sila ng pondo para dito sa 2024 budget. Mga naglalakihang Christmas display sa Carmona, Cavite, patok sa mga residente at bisita. Silipin sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Makulay, nagniningning at talaga namang masarap sa paningin ng mga Christmas installation sa Carmona, Cavite. And for today's video, bida ang mga reindeer, candy canes hanggang sa mga naglalakihang regalo. Ramdam na ramdam ang Pasko sa plaza, kaya nga pamilya at magkakaibigan, todo sa pagpapapicture sa Christmas displays. Mala prinsesa ang dating sa karuwahe ni Cinderella at ang hardin, hitik sa dekorasyon ng naglalakihang bulaklak at LED lights. Nakakamula din siya ng effect kasi nakikita mo yung mga ibang tao na ang saya-saya kasama yung mga pamilya nila. Sobrang ganda tsaka napaka buhay na buhay, kumbaga. Sarap sarap puntahan, kumbaga. Nakakainganyo. Star ng Christmas Village nila ang higanteng Christmas tree na tagtad ng Christmas light. Sa ibang probinsya gaya sa San Jose Occidental, Mindoro, hindi rin tinipid ang Christmas pailaw sa bayan. Ultimo Pandurukan Bridge, pinakislap ng makukulay na LED lights. Kaya ang mga motorista nawiwiling bumagta sa tulay. Agaw pansin kahit mga lamppost lanterns na nakakadagdag ningning sa kalye. Gabi-gabi na yang masisilayan ng mga turista at residente hanggang sa Enero. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. At mga kapuso, 32 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo pong episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang Regional TV News, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.